tayo among Southeast Asian countries, or hindi lang sa Southeast Asian countries, kundi sa buong mundo na marahil. Tayo lang ang may pinakamaraming katarantaduhang ipinatutupad pagdating sa pag-iingat, di ba? Dito, hindi lang sapat dito yung face mask. Sa buong mundo, face mask lang, di ba? Yung mga mabababa ang kaso, face mask lang yan. Wala akong face shield dyan. Kasi yung face shield dito, ang nagninegosyo sila rin, mga kaibigan. So, ituloy ho natin itong pagbasa dito sa inilabas na resulta ng survey nito pong nakabase sa Singapore na ASEAN Studies Center na nagsasabing ang majority o katumbas ng 53.7% ng mga Pilipino na tumugon dito sa survey at natanong dito sa survey ang nagsasabing hindi sila kontento, mga kaibigan, sa paghandling ng administrasyon patungkol sa health crisis. Ayan po. Dito po sa resultang ito na 53.7%, sinasabi po na 17.9% ang strongly disapprove, mga kaibigan, sa ginagawa ng gobyernong pagtugon laban po sa pandemya. 20.9% ang neutral. Samantala, 25.4% ay kontento sila sa government response. Siguro ito yung mga nakikinabang ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Yung mga mga rara boys, mga pala kung tawagin, mga cheering squad. Isama na ninyo dyan yung mga bayaran na troll na tagapagpakalat ng maling impormasyon. Ano po? Ngayon, broken down, that's 19.4% approved and 6%. Ito lang ang sumasangayon sa kanila. Pagkahuyan ay sinuma total natin, 19.4% lamang. At yung talagang sagad sa buto na nagpapaloko ay 0%. At ang Pilipinas ay nananatili dito sa Southeast Asia, sa region, bilang pangalawa sa pinakamalalang tinamaan ng pandemya. At ang katabing bansa nito na Indonesia, na mayroong pinangamataas na kaso ng na umaabot sa 1.17 million, kasi pag-aralan mo yung population din, di ba? Ang population natin is more than 100 million tayo. Ang Indonesia, billion di ba? Mga kaibigan. At meron lamang silang, sipin mo yung billion sila mahigit. Tayo, 100 million lang. Di 10% lang tayo ng populasyon ng Indonesia. At merong namatay doon na 32,000. Sa atin, ilan? 11,401 ang sinasabing namatay. Kung sa bagay dito, hindi naman lahat ng mga namatay na yan, totoong COVID. Di ba? Yung iba, kupit.
kumupit sa PhilHealth. Ha? Kaya sila nagdideklara ng COVID para malaki ang masandok sa PhilHealth. Ngayon, tayo nga ang pinaka-worst o pinaka-malala dito sa Southeast Asia. Pumapangalawa tayo sa Indonesia. Ha? Ngayon, ang Vietnam, ito ang merong pinakamataas na approval rating. Sipin ninyo, hindi lang tayo tinatalo ng Vietnam pagdating sa ekonomiya. Di ba? Nauungusan na tayo. Kundi maging sa responsibilidad ng mga nasa gobyerno, talo tayo, mga kaibigan. At 96% sila, 96.6% ang Vietnam. Ang approval rating nito, napakataas, mga kaibigan. Kung ang pag-uusapan natin pagtugon sa pandemya. Sumusunod ang Brunei na meron pong 93.9%. At ang Singapore na merong 92.4% na approval rating. Hanoi, itong Vietnam, at ang Singapore, parehong ito umani ng mga papuri dahil sa kanilang pagresponde laban sa coronavirus. With only 2,070 cases. Siguro doon hindi walang hiya ang mga ospital, di ba? At saka yung gobyerno. Kasi magkasabuat yan eh. Sabi nga, it takes two to tango. Hindi naman nila mananakaw yung pera ng PhilHealth nang hindi kasangkot yung PhilHealth, di ba? Yung mga opisyal sa PhilHealth. Parang ganito lang yan, yung natatandaan ninyo yung nakasuhan nun sa Pag-ibig, di ba? Yung scam dyan sa Pag-ibig, si ano ba pangalan nun? Lee, ang apelyido nun eh. Lee. Domingo Lee, ano ba pangalan nun? Nakalimutan ko eh. Yung pinakulong ni Binay, di ba? Mga kaibigan, pero sa bandang huli, nung wala na sila Binay sa pwesto, napawalan sala. Mga kaibigan, bakit? Kasi defective yung pagkakasampa ng kaso. Siya lang ang idinimanda sa paghuthot ng pera ng Pag-ibig. Ibig nila sabihin, pinalabas nila, kinasuhan nito, nang walang kinalaman ang Pag-ibig. Di ba? Paano niya mapapasok yung mananakaw sa Pag-ibig ang pera nang hindi kasabwat yung mga opisyal ng Pag-ibig? Siyempre, kasabwat yun dahil sila ang nag-a-approve, di ba? Parang, rin yan, pork barrel scam. Mga kaibigan, di ba? Ganon din yan eh. Kaya doon sa kanila, hindi po minamanipula yung kaso ng COVID, di ba? Nakatulad dito. Dito, adulterated eh. Dito po, manipulated yung pong mga kaso. Especially mga negative, di ba? Positive, yung mga nagpa-positive. So, dahil matino ang gobyerno ron, kaya 2,000 lang ang kaso nila. Ang Vietnam, 35 lang ang sinasabing totoong namatay. Ito'y Singapore pala ito. At sa Vietnam, tama ba ako? Hindi, itong Singapore naman,
59,747 ang infection. Pagkatapos, 29 lang ang fatalities. Siguro, tinutukoy doon, namatay. Di ba? Ayon ho yan sa Johns Hopkins University and Medicine. Alam naman ninyo, itong ospital na to, isa sa barometro yan, di ba? Sa mga kaso ng COVID ngayon, sa kaso ng COVID ngayon sa mundo. Ito ang naglalabas ng resulta na sinusundan ng buong mundo. Ito raw, Bandar Seri Begawan, ay so far ang napaulat lang 182 cases. Ito'y Brunei, di ba? Bandar Seri Begawan. 182 cases lang. At dito sa mga bansang ito, pansinin ninyo, yan ba pinagmalupitan ng pamahalaan nila? Yung pinahirapan ba yung mga yan? Nakatulad dito? Di ba nung una rito naglagay pa ng mga sundalo rito, di ba? Mga pulis ang lulupit. Mga kaibigan. Mga checkpoint, kung ano-ano. Na wala namang, isipin mo, ang mag-check ng temperature mo, pulis tsaka military. Ano malay niya sa kalusugan? Di ba? Mga walang kinalaman. Ngayon, tuloy natin ito nung nagsisimula pa lang itong pandemya, ayon dito sa report, sa Southeast Asia, ang Singapore, ang totoong mas malapit sa Jakarta o sa Indonesia in terms sa number of cases o pinakamataas na kaso ng COVID nung nagsisimula ang pandemic. At pangatlo lang dati ang Pilipinas. Pero, ang sabi ho dito, but with authorities managing to keep it at nearly 60,000 at present, it seems that its handling has worked better that of the two countries. Ang tinutukoy na tinalo ng Singapore, bagamat sila number 2 nung una sa simula, tinalo niya ang Jakarta, ang Indonesia, at Pilipinas. Dahil sa pagdadala nila kung paano tinutugunan yung paglaban sa pandemya, mga kaibigan. Pangalawa, hindi ho walang iya ang gobyerno ron na ang iniisip pa, inuuna kung paano makapagnanakaw. Hindi katulad dito. Nasaan yung pera? Di ba? Nasaan yung pera? Yung inutang. Wala. Di ba? Hindi may paliwanag yan. Itong pag-aaral daw ay merong 1,032 respondents mula sa 10 ASEAN member states with 6.5 o 6.5 dito sa 6.5% nitong 1,032 respondents ang galing sa Pilipinas o tinanong dito sa Pilipinas. At yan ay ginanap mula November 18, yung pagtatanong niya yan o yung survey na yan, from November 18, 2020 hanggang nakaraang January 10, 2021. Mga kaibigan. At ang mga lumahok dito, yung mga tinanong, ibig sabihin, yung mga natanong ng ASEAN survey, mga kaibigan, mga akadim, o di siyempre, mga may gumagamit ng isip ito, di ba?
Hindi yung gumagamit ng bibig o kaya ng social media. Mga kaibigan, kung ano lang ang lumabas sa bunganga, at kung ano lang ang maisulat sa Facebook. Hindi ho yun ang tinanong. Ang tinanong, ito, mga akadim. O kaya, kasama yung mga think tank. Pag sinabing think tank, ito yung mga, kuha nito, kinukonsulta ito eh. Di ba? Think tank nga eh. O, mga ano yan, mga, ano tawag mo dyan, mga, kuha mo yan, dalubhasa sa kanilang larangan or research institutions, mga kaibigan. At 45% o 45.4%. Those from government at 30.7%. Ito'y pangkalahatan nito Yung mga tinanong, pinili nila mga academe, think tank, civil society, non-government organizations, or media. Kasama media ro sa NGO. At 9.3% yung business or finance sector. And regional or international organizations. So suma total nito, 100%, iyan ho yung mga sectors na tinanong. So dito, kung nagtanong sila, ang natanong din nila dyan mga kwan, mga akadim, mga nagtuturo ito, di ba? Think tanks, ito yung mga, mga, tawag mo rito, mga kinukonsulta, di ba? O kung ano-anong larangan. Or research, yung mga nagre-research din na institutions. Civil society. Pag tinignan mo ito, yung mga kinausap dito sa survey, puro mga nag-iisip ito. Di ba? Wala ditong troll. Hindi kasama troll at hindi rin kasama yung mga nasa gobyerno. Di ba? Non-government ang tinanong. Ngayon, those between 21 to 35 years old, ang karamihan sa mga lumahok na umabot sa 34.9%, individuals between 36 to 45 at 30% o 30.6%. Those 46 to 60, edad yun siguro, tinutukoy doon. At 23%. Ito'y pangkalahatan Lahat ng ASEAN countries, nagsagawa sila ng survey. Hindi ito, kaya hindi, ito yung mga kapanipaniwalang survey. Di ba? Talagang pinagsikapan ito, mga kaibigan. At walang interes. Dahil lahat, kinausap hindi katulad nung survey dito, hindi mo alam kung sino kinausap Yung sarili kinakausap Saan ba ako magkakakwarta? 91% ka, 92% ang approval rating ni Pangulong Digong nyo. Paano? Yung nag-survey, ang kinausap, sarili niya. Hindi katulad nito. Wala itong anumang interes. Di ba? Mga kaibigan. Ngayon, eto, tuloy natin Dahil dyan sa resulta na yan, ng survey na yan, dapat makita mo ngayon yung depekto. Saan ba may mali? Bakit masama ang lagay? Masama talaga lagayan dito Ultimo sa LTO Yung yung nasa LTO, yung Galbante, mga kaibigan. Alam nyo kung saan dapat yun? Ano dapat nun na
kuha na ano tawag mo rito? Ipwesto, o ano dapat niyang maging trabaho. Hindi siya bagay sa LTO. Kung napanood ninyo yung inquiry diyan sa LTO tungkol diyan sa katarantaduhan ng motor privatization ng motor vehicle inspection centers, mga kaibigan. Dapat itong si Galvante, ito'y italaga. Alam nyo kung saan? Yang damuhong undersecretary na hepe ng LTO. Itong si Galvante, mas nababagay itong maitalaga ng pamahalaan bilang negotiator. Negotiator ng hostage. Pag merong hostage taking, yan ang gamitin yung negotiator. Ba't mo naman nasabi yan? Di ba? Kasi dun sa Kongreso, nung iniimbestigahan sila, tinatanong sila, sabi nung congressman, ako nasusuko sa katatanong sa'yo. Kasi paulit-ulit na yung tanong. Iba sinasagot niya. Meaning to say, talagang ina-avoid niya. Hindi niya masagot dahil hindi niya kayang ipaliwanag eh. Ibig sabihin, corrupt talaga yan. Bakit? Ang tinatanong sa kanya, paulit-ulit yun Ito ba may bidding? Bidding eh. Sinabi niya pa nga naintindihan ko. Ang tinatanong niya yung bidding. Pero itong mga mag-i-inspection sa gago ka pala. Ang tinatanong ay kung yung mga inaccredit ninyo na mga in-outsource ng LTO, yan ba yung mga dumaan sa sa itinatadhana sa ilalim ng procurement law? Ano yun? Bidding. Once na ang gobyerno nakipag-transact, pumasok sa kasunduan, o may bibilin, lahat yan ay nasasaad sa batas na kinakailangang dumaan sa proseso ng subasta, ng bidding. Di ba? Hindi niya sinagot eh. Kaya sabi ng congressman, ako na sumusuko sa'yo. Kaya itong damuhong ito, dapat ito, pag may hostage taking, yan ang kunin yung negotiator, pasusukuin niya yung hostage taker. Mga kaibigan, Bueno, di ba ang tanong natin kanina, dahil dito sa, ilan na yung nag-survey na yan, international surveys yan. Di ba? Ikinagalit pa nila nung sinabi ni Vice President, nagsalita si Vice President Robredo at kanyang ginamit na referensya yung resulta ng survey. Sabi ko, pinagtatatalak ni Rockway. Ang ginagamit niya yung sinabi ng WHO noong pang-una. Matagal na eh. Mga kaibigan. Ngayon, hindi na sinasabi. Iba na eh. Di ba? Iba na ngayon eh. Magamit ng luma para bumagay sa gusto nila. Para pumabor sa kanila. Yun po yun. So, ang tanong ngayon, dahil dyan, tayo ay merong pinakamalala na sitwasyon sa buong Southeast Asia. Mga kaibigan, ayon na yan sa mismong pag-aaral nitong binabasa natin ngayon at nung mga previous. Di ba na previously ang sinasabi nilang cause o dahilan kung bakit masahol itong pagtugon ng gobyerno
sa pandemya. Corruption. Ngayon, dito, siyempre, objective ito eh. Dapat maging objective eh. Ha? Hindi mo sasabihin lang yung depekto. Ito yung depekto, kayo pinakamalala. Malalaman mo, ito'y objective. Ha? Hindi ito ginawa para manira. Ha? Walang intensyon na manira. Ano ang sinasabi? Ano ang kanilang pinahihiwatig kung saan may pagkakamali? Para baguhin. Hindi ba? Yun eh. Ito, ang sabi ho. An overwhelming majority of 72.2% from the country said, ang tinutukoy dito, Pilipinas. Ha? Overwhelming majority na 72.2% ang nagsasabi, there is a need to encourage more science and health experts to contribute to public policy discussions and for government to heed their advice. Ang ibig sabihin, iminumungkahi nila na magkaroon ng mga expert sa science. Tatawagin mo yung expert ng nag-expert-expertan sa DENR na naglagay ng dolomite sand. Expert ba yun? Saan expert yun? Sa karate. Kinakarate nun yung pondo, yung pera. Mga kaibigan. Ngayon, ano sabi? Kinakailangan na niya, nangangailangan na ng mga eksperto dalubhasa sa siyensya at health experts. Para sila makapag-ambag sa pagpapatupad at mga policy, pagpapatupad ng policy, at kailangan sila ay pakinggan ng gobyerno yung kanilang mga advice. Yan ang hindi nila ginawa, di ba? Sino ba yung doktor? Yung pinagmumura sabi ni Roque, ikaw, hindi mo alam pinagmumura ka ni Presidente Digong nyo doon sa cabinet meeting Si Liat Chon, di ba? Yung nag-resign. O tinanggal nila. Mga kaibigan, hindi pinakinggan. Di ba? Dito, mga doktor, di ba, nagsalita rin. Ang sabi pa, huwag kayong maghihikayat na revolusyon, isipin mo yun. Pinaratangan yung mga nurse, mga health workers. Di ba sila yung expert dyan? Mga kaibigan, hindi na... Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sabi ni Senador Lacson, pagkatapos daw ni Napoles, nung pork scam ni Napoles, lalo pang lumala ang pagnanakaw sa gobyerno. Ito mo. Itong kay Ligot na pinakukumpiska ng Sandigan Bayan, ang hindi natin alam kung ito mai-enforce. Yan ang tanong Bilang sagot dito sa sinasabi ni Senador Lacson, hindi niya kasi binanggit kung itong sasabihin natin. Bakit lumala? Tama itong sinasabi niya. Totoo ito. Habang maraming nakakasuhan, lalong dumadami nagnanakaw.
Ah, nagsimula kay Erap, di ba? Kay Plander Estrada. O bakit dumami pa, nasundan pa? Di ba? At palala ng palala, paggrabe ng paggrabe. Mga kaibigan, bakit? Una, isa sa dahilan, napalaya si Erap eh. Nasira na yung rule of law. Nasira na yung batas. Nasira. Bakit ikanyo? Si Erap, di ba, plunderer yan, mandarambong. Hinatulan siya. Ang atol, habang buhay na pagkabilanggo. Pagkatapos, meron pang mga accessory penalties. Katulad nito, ito hindi mo natatanong sa desisyon. Automatic ito. Automatic, pag hinatulang ka sa kaso na ang parusa ay 1 taon na pagkabilanggo pataas. 1 taon pataas na pagkabilanggo. Ang hatol sa iyo sa kasong merong kinalaman sa kung tawagin ay moral turpitude. Automatic, kasama sa hatol sa iyo, hindi ka na maaaring humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Pag sinabing hindi ka na maaaring humawak, hindi ka na pwedeng kumandidato. Naka-attach din yun. Ano tawag doon? Perpetual disqualification from holding any public office. At saka yung iyong tinatanggal ang iyong civil and political rights. Wala ka ng karapatang bumoto, wala kang karapatang bumoto, wala ka rin karapatang iboto. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng kumandidato. Di ba? Yun ang mga accessory penalty o automatic naka-attach yun sa desisyon. Sa hatol sa'yo. Bakit si Erap? Tingnan nyo, ba't hindi nasira yung batas, ha? Nasira eh. Isipin mo, plunder law. Special law yun. Gumawa ng separate special law para itaas ang parusa sa mga mandarambong. Yung sobra sa 50 milyon, pataas ang ninakaw. Ano nangyari kay Erap? Binigyan ng pardon, di ba? Tapos pinayagan na makatakbo. Nasira na yung batas. Mga kaibigan, para saan yung plunder? Mapapalaya rin pala at makakatakbo pang muli. Isipin ninyo, hindi pinardon eh. Tama, pinardon. Alam mo ninyo ibig sabihin ng pardon? Ang pardon, ang pinapardon, hindi yung krimen na ginawa ng isang tao. Pag sinabing ikaw ay binigyan ng pardon, ang pinapardon sa'yo o pansamantalang sinususpinde ang parusang kulong. Yun lang kulong sa'yo ang pinapardon. Hindi yung krimen. Kaya kahit sabihin mong pardon ka, convicted ka pa rin. Ex-convict ka. At pagka ikaw ay lumabag, sapagkat ang pardon may kondisyones yan. Maliban na kung absolute pardon. Pinipilit nila nun, absolute pardon si Erap. May pinirmahan si Erap na hindi na ako tatakbo Di ba? At wala namang nakasaad sa pardon na ibinabalik sa kanya kasi para ka makatakbo. Para mo ma-exercise yung iyong civil and political rights. Yung pagboto mo tsaka kumandidato, maibalik sa'yo. Kailangan, sa pardon na ibibigay sa'yo,
malinaw, ayon sa batas ha, malinaw, expressly remitted, na ikaw ay ibinabalik sa iyo ang iyong civil and political rights na nawala sa iyo nung ikaw ay hatulan. Dapat expressly, ayon sa batas ha, it should be expressly remitted in the pardon. Oh, mga kaibigan. Ano nangyari? Tinanin niyo sila, Jinggoy. Nakalaya. Ang plunder, no bail. Magtaka kayo. Siran-sira na yung batas Bakit si Napoles nakumbik sa kaso nila kay Bong Revilla, si Bong Revilla napalaya? Di ba? Bakit? Hindi ba ang element o pinakamahalagang elemento sa kasong plunder, kasi ang bawat krimen may elements yan. Ha? Ano ang pinakamahalagang elemento doon sa plunder? Ang pinakamahalaga ron ay yung ano tawag mo rito? Conspiracy. Yun. Hindi pwede na ang isang tao makapandambong nang wala siyang kasabwat. Ibig sabihin, ang plunder, sabuatan yan. Ano ba yung sabuatan, yung conspiracy sa batas? The act of one is the act of all. Yung kasalanan ng isa, kasalanan yung lahat yun na kasali sa sabuatan. Paano nangyaring napalaya si Bong Revilla? Pagkatas convicted si Napoles tsaka yung si Cambe, yung chief of staff ni Bong. Defective na. Ha? Binaluktot na yung batas. Bakit hindi lalala yung pagnanakaw? Imbes na katakutan ng mga nasa gobyerno pagnanakaw. Lalo silang hindi natatakot. Depektibo na yung batas At sa kasong plunder, no bail. Ha? Capital offense yan. Ibig sabihin, pag kinasuhan ka niyan, hindi ka na makapagpipiyansa hanggang hindi nadidesisyonan ng kaso laban sa iyo na ikaw ay napapawalan sala. Bakit si Jinggoy? Nakabitin pa yung kaso. May nabalita pa ba kayo doon sa kaso ni Jinggoy? Wala na, tinengga na, di ba? Ang daming maniobra. Pati sa Sandigan Bay. Si Lito Lapid. Yan ang unang-unang inabsuelto, sa kaso ng pork barrel scam. Ano ginawa? Yung kay Lito Lapid, pinatagal. Pagkatapos, ginamit nilang sa pag-absuelto, yung nakasulat sa saligang batas natin o sa batas, yung right to speedy trial. Mga kaibigan. Sino ba ang nagtenga ng kaso? Ang nagtenga ng kaso, yung hukuman di dapat parusahan din sila. Pinatagal nyo tapos, kasalanan ng batas. Walang may kasalanan. Absuelto. Mga kaibigan, wala naman sinasabi kung ilang taon yung para malabag yung right to speedy trial. Di ba? Ilang taon yun? Okay, Lito Lapid, ilang taon yun, Mga kaibigan, nagkasunod-sunod na,
hindi rin ako nagkamali sapagkat nung maabsuelto si Lito Lapid, sinabi ko rin sa programa natin, patay na. Magkakasunod-sunod na ito. Gagamitin na itong president. Yung president, yung pagtutularan. President setting. O kaya sa mga hatol ng Suprema, Korte Suprema, kung tawagin, jurisprudence. Di ba? Pagtutularan. Wala eh. At ito, number 2. Ito ba mababawi ng gobyerno? Ha? Duda ko. Mga kaibigan. Si Bong Revilla hindi nabawi, di ba? Nabawi na ba yung kay Bong? Hindi. Ang hatol kay Bong, inabsuelto siya pero pinababalik sa kanya. Meron bang ganon? Nagnakaw tapos walang kasalanan? Ibabalik mo lang yung pera? Meron ba ganong kaso? Desisyon? Kay Bong Revilla lang yun. Tapos convicted si Napoles tsaka yung Cambe. Ano ibig sabihin nun? Sira na yung batas. Wala na yung conspiracy. Sinira. Dapat kung absuelto si Bong Revilla, absuelto si Napoles at si Cambe. Kung convicted si Napoles tsaka si Cambe, convicted dapat si Bong. Mga kaibigan, yun ang ibig sabihin. Oh, pero hindi. Hindi ganon ang nangyayari. Bakit hindi lalala? Paanong katatakutan yung batas? Sino pa matatakot magnakaw? Kaya wala nang takot, di ba? Nakita ninyo? May natatakot pa ba rito sa administrasyong ito? Wala na. Papahiya mo na lang. Pag nabuko mo na yung bakuna, nilalagyan ng tag price na 3,600 tapos malalaman mo 600 lang pala bilihan ng gamot. Papahiya mo na lang sila para hindi matuloy. Mag-iingay na lang tayo. Huwag lang matuloy yung corruption. Di ba? Mga kaibigan. At lalala, si Erap nga hindi nabawi yung pinababalik sa kanya na 4 billion pesos. Isipin mo, ang laki ng dinambong ni Erap, mahigit 4 na bilyon. Ang nakumpiska lang, yung Boracay Mansion, yung ginagamit ngayon na opisina ni Vice President Leni Robredo. Kinumpiska yun, alam nyo kung bakit? Kasi, sabi ni Erap, hindi raw kanya yun. Ang sabi nun yan pinatatayo ni Erap para kay La Arne na mansion dyan sa New Manila. Di ba? Nung nabuko yun, siyempre, bata aminin ni Erap yun na kanya yun. Siyempre, convicted na kaagad siya, doon pa lang. Pwede ka nang hatulan. Inangkin mo Di ba? Di ba may sinasabi ko isang official sa customs na nangyari yung bahay niya dyan sa Ayala, Alabang. Hanggang ngayon nakatiwangwang yun Hindi niya maamin-amin Nabulok na yung bahay. Ayala, Alabang. Sinuplong siya nung hipag niya yata yun. Kasi yun doon niya ipinangalan may hiningi sa kanya siguro hindi niya maibigay. Sinuplong siya. Ito niya, bahay nasa pangalan ko. Hindi ako may-ari niyan. Ang may-ari niyan yung opisyal sa custom. Bayaw ko. Kinasuhan ngayon siya. Nung kinakasuhan siya, sabi niya, hindi akin yan. Nagsisinungaling yan. Hindi niya makuha yung bahay. Di ba? So, ganun yun. Si Erap, yung pinababawing 4 billion, mahigit. Wala. Di ba? Patatagalin lang. Bakit? Meron palang batas na yung mga pinababawing pera, kailangan sa loob ng 10 taon, ma-execute, maipatupad yung pagbawi sa pera. Walang ngipin yan
Yung sinasabi nilang, ay, balik mo yung pera. Si Bong Revilla, walang binalik. Kahit singkong duling. Eh, siyempre, kaysa ibalik nila yon, kakausapin na lang nila kung sino ang pwede kausapin. Oh, yung presidente. Boss, bigay ko na lang sa yung kalahati. Hati na lang tayo. Oh, ang gagawin ko, magpapail ako ng ibang kaso na kunyari, magdadahilan ako, katulad si Erap, wala sa akin yung pera nakigatsal yan, anya. Oh, pero, kay Erap, halatang-halata, hawak niya yung pera. Ano ginawa? Nabisto yan dun sa inilabas na Panama Report. Inilabas ang isang report, kung tawagin yung Panama Report, lahat ng mga kilalang tao sa mundo, mayayaman, magnanakaw, nagdideposito ng pera sa Virgin Island. Yung lahat ng may perang nakadeposito ron. Kasi yung British Virgin Island, yan ang negosyo, magtago ng pera sa bangko. Doon sila kumikita, yun ang ekonomiya nila. Pagka doon ka nagdeposito ng pera, babawasan ka nila, halimbawa 15% isang taon. Kung magkano yung deposito mo, 15% nun. Ibabayad mo sa kanila taon-taon. 15% ng 15%. Oh, doon sila kumikita. Pero wala makahabol. Hindi maabot ng kamay ng batas. Di ba? Di ba kasama pangalan ni JB Ejercito? Kasi pag nagdeposito ka ng pera, hindi pangalan mo nakasulat. Pero nakasulat ang pangalan mo bilang officer ng mga kumpanya. Yung kumpanya, ang account name nakapangalan sa kumpanya. Pero pag tinignan mo yung mga officers, pangalan mo nandun. Si JB Ejercito, di ba may depositong $500 million na kung kukwentahin ninyo, katumbas ng halagang pinababawi ng Sandigan Bayan kay Erap nung siya ay mahatulang guilty sa kasong pandarambong. Gulay at fish, gasolina, dilis, mga preso'y kakainis. Hay, bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisis nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-siting-siting, pagkat kayo na ay buking-buking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah, lagi na lang nako-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget. Ako ay nabubuisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisis nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera,
this right? Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money.